Hello po, magandang araw po. Welcome to my vlog sa aking small YouTube channel. This is Judith Video Maker. Magandang araw sa inyong lahat. Yung nahahanga lang talaga ako doon sa sa Team Kalingap. Sa ni Kuya Bal. Shoutout nga pala kay Kuya Bal, kay Kalingap Rab, kay Ate Edna, sa lahat ng Keyboys, sa Key Angels, sa mga reactors, sa lahat ng sponsors, at sa mga viewers, thank you so much. Sa mga nag-subscribes din sa akin, at sa mga nanonood minsan sa video ko, papasalamatan ko po kayo. Maraming salamat. Yung may kukwento lang ako doon sa aking same sa buhay ng anak ko, yung si Norman, yung beneficiaries ni Kalingap Rab. Natulungan nila na dati isang bulag, ay hindi pala siya dati talagang bulag. Nabulag lang siya. Tapos, ayun ngayon natulungan siya. Tulad din ng anak ko. Pero yung sa kaso ng anak ko, sabi ng doktor, congenital cataract daw yun. Parang, habang lumalaki siya, lumalaki din yung katarata, kaya nahihirapan siya hanggang na siguro kung hindi na operahan yun, bulag siya ngayon, hindi siya nakakita. Pero ang tumulong naman sa amin nun, isang hospital, dyan sa Rizal Medical Center, na pinasok kami nila Dr. Guanzon, yung nag-opera sa mata ng anak ko, na espesyalista, na ipasok daw kami sa programa ni Juan Flavier, charity niya, Oplan Sagip Mata. Ayun, natulungan kami kasi walang-wala rin talaga kami. Balak ko nga sana na wag na lang operahan kasi natatakot din ako baka ang bulag. Sabi ko nga sa doktor, hindi kaya siya lalo mabulag, Dok, pag inoperahan, sabi niya. Mrs., yung anak niyo gagamutin, hindi bubulagan. Bubulagin pala. Hindi bubulagin, gagamutin namin. Sabi ko salamat po, doktor. Laki talaga ang pasalamat ko doon sa doktor kasi ang babait din talaga nila. Sila nag-a-assist. Shoutout nga pala kay Dr. Ngausi, Dr. Guanzon. Yun lang kasi natandaan ko mga doktor. Yung iba hindi ko matandaan kasi yun laging dalawa ang nakakausap ko. Yung mabait sa amin yun si Dr. Guanzon at saka si Dr. Ngausi. Tapos hanggang sa na-opera nyo, pinasok kami sa Oplan Sagip Mata, yun na ipasok na kami. Na-operahan yun, isang mata muna. Pagkatapos ng isang buwan, isa naman. Yun na nga, pagka-opera, pagbukas ng, siguro, hindi ko matandaan kung ilang araw bago binuksan. Pero hindi ako nagbukas, balik kami sa center. Si doktor nagbukas, ayaw ko kasi nakakatakot, kaya nakatakip, naka-band-aid yung mata. Yung nakapikit ang mata, tapos nilagyan ng plaster. Tapos sila nagbukas, pinapabalik ako. Nakalimutan ko mga ilang araw yung bago kami pinapabalik. Basta balik-balik kami. Yan, sinusunod ko lang yung nila, payo. Tagalan din kami doon. Sa pangalawang opera, nagbalik din kami. Dapat na-admit na siya. Pag-check pa ng dugo niya ay kulang daw ng platelet, blood platelet count. Ano ba yun? Tapos nagpagawa naman ulit kami. Tapos ayun, balik na naman ulit si schedule. Another na naman another examine na naman sa ibang dapat i-examine sa mga requirement. Sige lang, kahit ganun nga nangyari. Bulang ako ng go. At mayroon talagang Ang gastos lang namin doon, mayroon kaming nagastos. Bali, pamasahe at pagkain. Saka yung mga gamot na
wala sa ano, diyan sa loob ng ospital, doon kami sa labas bumibili. 'Pag meron, sa swak namin inano, pinapasok. Tapos yun, mga ilang araw di kami sa ospital, na-admit siya tapos ang labas, uuwi. Sa check-up na lang kami balik-balik. Kung anong sabi ng doktor, yun ang ginagawa namin. Ano, naoperahan siya no'n, eh. Ay, unang pa-check-up ko is 4 years old yata yun siya, oh. Tapos 5 years old. Tapos medyo may edad na nga siya nag-ano, na 7 to 8. Tapos nag-grade 1. Kasi tinuturo-turuan ko siya, marunong na siya magbasa, marunong na mag-ano. Pero kailangan pa rin niya pumasok sa school. Tapos yung naka-ano na siya, pasok na sa school grade 1, nagreklamo na ang teacher na nahirapan daw yung bata. Baka daw need ng salamin. Dinala ko sa doktor, hindi pala salamin ang kailangan. May katarata daw. Merong pinasilip nga sa akin, meron akong nakitang parang ulap na kaharang puti. Kaya pala ano, sabi ng anak ko, parang daw may usok ang tingin niya, para may usok na humaharang. Kaya pala siya ngiwi, nahihirapan siya. Tapos ano, yung tingin baga niya, yung pinipilit, minsan may ikot na yung mata niya, makakaawa. Tapos yun, naoperahan siya. Schedule siya. 1 buwan ang agwat sa 2 mata. Isa muna, pagka after 1 month, yung isa naman. So, successful. Dahil doon kay Dr. Gonson. Thank you very much, Dr. Gonson at Dr. Ngausi sa pag-asikaso sa amin. At ito naman kaso kay Norman. Iba naman kay Norman. Nakalimutan ko ano na kaso doon sa ano. Tapos, yung presyo ng pagpa-opera sa kanya is 100,000. Ako nakalimutan ko rin no, sa private ko inano siya na, eh. Diyos ko, di ko kaya yun, sabi ko. Yan, buti na lang merong uplan sa gipmata. Tulad kay Norman. Napasok sa ano, kay Kalinga Prab na, Kalinga Prab, mga matubang kila Kuya Bal na programa charity. Kalingap Charity. Ngayon, tulungan siya na isang bulag nabulag siya, tapos may 1 taon na raw yung bulag, eh. Nagtatrabaho siya sa ano, sa isang, yung tetrabahoan niya. Basta nagtatrabaho siya, tapos yun, doon daw siya na ano, pag-uwi daw niya medyo nalabo ang mata niya. Hanggang sa nabulag na siya diretso. May 1 taon siyang pinagdurusahang nanay niyang alagaan dahil hindi nakakita. Tulad ng anak ko. Ganun. Unti-unti na nabubulag. Pero ibang kaso ang mata niya. Yun, pagka-opera, ano, si Norman iba naman, para daw wala pa siya nakita, puti lang daw. Tapos, yun, ngayon, siguro may 1 buwan na, ano na siya, nakakita na. Hindi kagaya dati. Nilagyan siya ng shade. Naalala kong anak ko, ganun din, nilagyan din ng shade. Nalagyan ng doktor ng shade. Para hindi masilaw, kasi nasisilaw. May nakita siya pero sobrang liwanag daw. Yun ang nakikita na nasisilaw sa liwanag. Nilagyan ng shade, okay na. Hindi na siya nasisilaw. Naglalaro na siya. 8 years old siya noon inoperahan. Tapos, nakapag-aral na siya ng grade 1, ng grade 6 hanggang nag-high school. Tapos, ngayon may asawa na nga, eh. Matagal na yun. Anong year yun? Di ko na rin matandaan. Ano siya, eh. 19
1990? 1994? Ayun, basta yun, hindi ko matandaan na, nakakalimutan ko na. Tapos ayun, okey na siya ngayon, pero meron pa rin sa salamin kasi protekta yan sa alikabok. Saka yung medyo hindi naman siya nakakakita ng maayos kaya sinuportahan siya ng may gradong salamin para makakakita ng maayos. Ayun, okey ng paningin, nakapag-aral siya. Kaya lang hindi nakatapos gawa ng barkada. Tapos Ginoo, hanggang high school lang. Tapos ang hirap yung ganong bata na maintindihan. Tapos yung kay Norma naman, ayos naman kay Norman. Maganda na yung niya. Habang patagal ng patagal, paganda ang paningin niya. So, congrats Norman. Kaya nga, salamat sa mga taga-Kalingap kasi ang dami nilang natutulungan na nagugutom, napapakain. Walang bahay, sira-sira, napabahayan. Ang pangit ng buhay ng nakaraan, ngayon ang ganda na. Yung walang trabaho, nagkakaroon ng trabaho. Ang ganda baga, nakakatuwa din. So, proud ako sa kanila, sa mga Kalingap. Ang dami nilang natutulungang may sakit, nagugutom at walang tirahan. Kaya, congrats sa mga natutulungan. Shout out sa mga Kalingap team, team Kalingap, Keyboys. Shout out na pala kay Kuya Bal, ang pinuno ng Kalingap. At saka shout out din kay Kalingap Rob, ang anak ng pinuno ng Kalingap, at saka si Ate Edna, ang nanay. Shout out din kay Bibi Rabay, kay Ma'am Jack. Shout out din sa lahat ng Keyboys, lalo na kay Dr. Love. Shout out Dr. Love. Mabait din yan si Dr. Love. Iga-igaon. Pasensyahan lang ninyo yan. Kay ganyan. Kung makatawa wagas. Pero mabait siya. Matulungin. Si Kalingap Alvin. Yan, marami din natulungan si Kalingap Alvin. Mabait din sa kay Kalingap Alvin sa mga beneficiaries niya. Sana beneficiaries din ako ng Kalingap. Kung nagtulong sa aking anak ko, siguro naoperahan. Kasi maganda sa Kalingap Tuloy-tuloy ba nilang binibisita? Ay kami natulungan kami ng ospital sa Rizal Medical Center, charity ng Oplan Sagip Mata ni Juan Flavier. Salamat din ako kay Juan Flavier at natulong din. At mayroon siyang programang ganon. Lalo na si Dr. Guanzon, siya ang gumawa ng mata ng anak ko na sa kamay niya talaga nakasalalay. Paano niya ginawa na nakakakita? At sa pangangalaga ng isang doktora na si kaalalay ni Dr. Guanzon na si Dr. Ngosing. Ang bait nila. Hindi ko talaga sila makalimutan. Ang babait nila sa amin. Ang doktor doon. Salamat sa lahat sa mga doctors ng Rizal Medical Center at sa Oplan Sagip Mata. Siguro kung Kalingap ang sa amin, suporta pa kami hanggang ngayon. Wala. Naghihirap din kami pumasok na nga ako ng katulong ito ngayon para makapag-aral yung anak ko. Yung nakatapos naman yun si Bunso. Pagpakatulong ko lang.
Ngayon nakapasok na siya ng trabaho ng ano, okay naman sa kanya. Nag-manage siya ng Jollibee. Ayun, okay naman siya. Ako ito pa, continue to be katulong. Si ano, yung apo ko, may anak na nga rin siya. Wala akong problema sa anak ko doon sa bunso ko kasi ano naman, may trabaho naman siya. Yung apo ko to sa ano, ayun, nagloko man ang tatay. Ako na ito ng problema. Kaya continue to katulong na para makakain yung bata. Ito na malaking problema ko ngayon. So, salamat sa lahat sa panood. Shoutout uli. Shoutout sa mga Rachel fans, Ido fans, Royal fans. Shoutout po sa kay Dan, Kalingap Dan, Kalingap Ido. Shoutout po sa Derek Noel sa house. Thank you pala Derek Noel sa moderator ako ni Derek Noel sa Kalingap Alvin moderator at saka Dr. Love moderator ako nila. Thank you so much. Tapos shoutout din kay Ma'am Wena. Sa mga beneficiaries ni Kalingap Alvin, shoutout. Saka beneficiaries ni Kalingap Rob, shoutout. I-subscribe niyo po at ipanood niyo. Ay, ako sa aking aking video. Pagtiyagaan nilang panoorin. Sana maawa. Maraming salamat po.